So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. No? So, yun, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, meron ito pamagat na breaking tugboat ng China nahihila sa BRP Teresa Magbanwa, nasa Skoda na, China Coast Guard. So, yun, bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking tugboat ng China, nahihila sa BRP Teresa Magbanwa, nasa Skoda na, China Coast Guard. So, alam naman natin na dati pang pinagplanuhan ito ng China, nahihilain daw nila. So, tingnan natin kung talagang hihilain nila or, alam naman natin kung saan magaling yung China, di ba? So, again, Summit Media Philippines, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy, start! Nababahala ngayon ang Pilipinas, lalong-lalo na ang pamunuan. Ulit. Nababahala ngayon ang Pilipinas, lalong-lalo na ang pamunuan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ng National Task Force for the West Philippine Sea sa paglalayag sa ngayon ng Chinese tugboat papuntang Skoda Shoal o mas kilala bilang Xiaobinjiao sa China. Itong tugboat kasi guys, sila yung some kind hihila sa mga barko. So, kahit anong tigas-tigasan mo, kung hihilain ka nito, wala, mahihila ka talaga. Kilala ng Philippine Coast Guard ang barko na Lianhe Queroy na may bigat na 4,000 tons na kayang maghila ng 10 beses na bigat nito kaysa sa kanya. Kung kaya ito ang napagdesisyonan ng China Coast Guard na gagamitin sa paghila. I think mas malakas kasi yung power nila eh. Kaya ganun. Biruin mo 10 times, di ba, na mas mabigat sa kanila. Isang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal na BRP Teresa Magbanwa. Ayon sa ibinahagi ni Ray Powell, na dating piloto ng US Air Force at founder director ng Sealight, sinabi nitong umalis ang naturang barko ng China sa home base nito sa Fujian Naval Base noong September 10 at patungo ito sa direksyon ng West Philippine Sea. Ito'y sa bilis na 7 knots. Ayon kay Powell, tinutumbok ito ang direksyon ng Xiaobinjiao kung saan nagkakaroon sa ngayon na Wait lang ha. Xiaobinjiao. Second Thomas Shoal. Ito na sila, yung naka-triangulata. Okay. Tinding standoff sa pagitan ng mga tropa ng China at ng Philippine Coast Guard. Wala na raw itong ibang pakay pa sa lugar na iyon, kundi ang hatakin ang nag-iisang barko ng Pilipinas na nagbabantay sa Skoda Shoal. Maraming eksperto ang nagsasabing ito na ang hudyat ng China para wakasan ang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa inangking teritoryo sa West Philippine Sea na walang mangyayari. So sana nga ma-actionan na ito bago pa mangyari Aring pagdanak ng dugo. Nasa mga tauhan na ng Philippine Coast Guard na nakadestino sa nasabing barko, nakasalalay kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin upang pigilan ang nasabing tugboat ng China na ihihila sa kanila patungong direksyon ng Hainan Island. Bukod pa rito, napag-alaman na kakasuhan ng gobyerno ng China ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakasakay sa BRP Teresa Magbanwa dahil sa paglabag ng mga ito sa kanilang batas at pangimasok sa teritoryo. Lakas ng amas. Kita nyo si parang Wang Wingbin ba yan? Si Buwang Wingbin. Parang nanghihingi lang ng barya eh. Diba? Bakit hindi niya, diba ganyan yung kamay niya? Bakit hindi niya ganyanin, tapos iganyan niya sa mukha niya para magising din siya ba? Teritoryo ng People's Republic of China sa katimugang bahagi ng Asya. Maaari umanong makulong ang mga ito ng 6 na buwan dahil sa mga paglabag ng mga ito sa batas sa ilalim ng China's Rule of International Order at subukan nila. Walang mangyayaring kasunduan para mabawi pa ng Pilipinas ang barko nito na BRP Teresa Magbanwa kung sakaling mapupunta na ito sa kamay ng kanilang hukbong sandatahan. Lumilitaw. So, ang susunod naman, pag nanakaw naman sila ng barko ngayon, titigas, no? Na maingat na tinitimbang noon ng Beijing ang mga planong paghatak ng sasakyang pandagat ng Pilipinas na sinasabi nitong illegal na nakadeploy sa isang pinagtatalunang atol na naging plagong flashpoint sa West Philippine Sea.
Gayon pa Talaga ba? man, nagbabala ang mga eksperto na ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring mag-trigger ng armadong tunggalian na mag-uudyok para ma-activate ang mutual treaty ng Pilipinas sa US. Si Nako. Hobo, director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative o SSCPI, isang think tank na nakabase sa Beijing, ay nagsabi na ang paghatak sa BRP Teresa Magbanwa ay isa sa mga pinakamagandang opsyon para sa China. Sa Pinakamagandang option or pinaka-suicidal option. Diba? Pinagsasabi. E di subukan nila. Kaya nga hindi nila magawa-gawa agad kasi takot din sila eh. Pinagsasabi. niya, the ship at Sabina Shoal can of course be pulled away. But whether it Subukan. should be towed or not depends on how the situation develops. The best way out is that the ship lives on its own. But if the Philippines escalate its provocation, I don't think we can rule out further action by China. Kaya nga hindi sila totally talaga pinapalagan agad ng Pilipinas. Ano? So, yun nga, sa comment section, nagwawala na sila dito. Eh. Sabi nila, ay, ano na talaga, dapat ano na natin yung tulong ng US. Tignan natin kung hanggang saan talaga yung angas ng bansang yan. Pero binalaan ni Powell si Hobo. Sinabi niya na ang anumang karagdagang aksyon ng Beijing ay dapat isang-alang ng mabuti upang maiwasan ang panganib na magtulak sa US na obligado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty Diba? na tumulong at pagtanggol sa Maynila sa mga malalaking tunggalian kabilang na ang West Philippine Sea. Diba? So, kita nyo naman, naging maingat pa rin talaga yung mga loko. Bakit hindi na lang kasi talaga nila gawin? Diba? At what if na lang, sasama na yung US dyan. So, ano na ngayon yung next action nila? Magbabanta na naman sila ulit. Walang katapusang pagbabanta. Sa makatuwid, baka ito ang magiging dahilan para sumiklab ang kinatatakutang bagyong gera at girian sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Saad niya ay direct armed attack on the ship could certainly invoke the treaty, but China may calculate that they have already created a permission structure for lesser aggressions. Risk of armed conflict could be high if Beijing forcibly tow the Teresa Magbanwa, Diba? one of the largest Alams na. Alam na nila yan eh. Dapat may risk talaga yan. Di nila pwedeng hihila-hilain yan. Kaya ang ginagawa ngayon ng China, di ba? Pansin nyo yung yung sinasabi ng China noong una. Na kami, yung naman talaga, yung BRP Teresa Magbanwa, mahihila naman talaga namin yan agad. Pero syempre, nakadepende yan sa desisyon ng Pilipinas. Kung ayaw na nilang lumala pa yan, edi mas umalis na sila ng kusa. May pa ganun-ganun eh. Una, nagbabanta ka na, hihilain mo. Pangalawa, may pasabi-sabi ka na kung aalis kayo dyan, okay lang. 'Di ba? Kung gusto nyong mapayapa, umalis kayo dyan ng mapayapa din. Like, pagbabanta na naman. Anli. and the most advanced Philippine Coast Guard ships. It will be a headache to Beijing if there are any casualties. That's why China has not taken further action to avoid escalation and tensions. Diba? Hindi lang US ang nabibigay babala sa Beijing kung sakaling pilitin nito na tanggalin ang BRP Teresa Magbanwa sa Escuda Shoal dahil maging ang ilang malalaki at makapangyarang bansa tulad na lamang ng Japan, Australia, Canada. France, Germany at UK ay nagbigay ng kanilang pagsuporta sa Pilipinas at hindi magdadalawang isip ang mga ito na bigyan ng kaulang parusa ang China kung sakaling tutuluyan nitong hilahin ang barko ng Pilipinas. Huwag daw hayaan na manumbalik ang gera at isa rin ito sa mga dahilan para magdeklara ang Taiwan ng pagiging malayang bansa kung sakaling matalo ang China sa gera kontra US at mga kaalyado nitong bansa. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update. So, yun lang naman. So, again, ang video niyan ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro, di ba? Ano masasabi nyo doon? Ngayon, pagpaplanuhan nila yung BRP Teresa Magbanwa. Kasi, syempre, nandun na yun eh. Kasi ang balak ng Coast Guard natin, paugatin yun doon. Gaya ng ginawa ng ng barko yun. BRP Sierra Madre. Tapos ngayon yung US, actually, ang hambog nga nila eh.
'Di ba? Ang sabi nila, "Sus, yang BRP Teresa Magbanwa pwede naman naming ano yan, eh, mapapaalis naman or matuto naman namin agad yan, eh." 'Di ba? May pag-ano, matuto niyo naman pala agad kahit hindi niyo ginawa. Tapos ano, follow up ng pinagsasabi niyo na pero siyempre, nasa Pilipinas pa rin 'yan. Kung ayaw niya na umabot sa punto na matuto namin siya, umalis na lang siya ng tahimik diyan. 'Pag gano'n, para wala ng some kind mangyayaring hilahan. Talaga lang or talaga ba? Hmm. Kasi malinaw din dito, sinabi din ng US, 'di ba? Na kung ano, any direct attack or halimbawa ganyan, hihilain niyo, alam niyo na may mga consequences talaga 'yan. Hindi mananahimik ang US diyan, 'di ba? Actually, yung US nakahanda na nga sila, eh. It's just yung government talaga natin up until now ay yun hindi pa nila kinakalabit talaga yung ano, yung US. Kasi siyempre may plano din yung gobyerno natin diyan ano. But yun, yung mga tao nga natin dito, yung mga kababayan natin, atat na sila. Gustong-gusto na talaga nila na ano, magpasama tayo ng US habang nagre-resupply or yung BRP Teresa Magbanwa, samahan ng US diyan. Kasi, though alam na natin na ano, meron talagang sasabihin yung China diyan, pero ang tanong natin dito ay papalag ba yung China? May gagawin ba sila? Or maninigas na lang sila sa kakapanakot, 'di ba? Wait lang, tingnan natin kung ano yung ano, sigaw ng taong bayan dito. Sa usapan 'to, eh. Taong bayan activate. Sige pa General Romeo Bronner. Kaya mo 'di ba? Meron na nagalit na. Maraming masisirang bansa pag nagpatuloy ang ganyang mga gawain. PBBM bakit hindi sinubak si Bronner? Nagalit na sila kay Bronner. Mga AFA lalo na ating Pangulo Marcos, act before it's now too late. Need natin help ng allies. Yun na talaga. Yun na yung sigaw ng taong bayan. Yung presensya ng US ano. Kasi siyempre yung China kasi ano na sila eh, sobrang tawag diyan. Though lumalala na sila ng lumalala, pero at the same time, mas ano eh, mas palala ng palala yung mga salita nila over sa mga gawa nila. Sobrang layo ng agwat. Kaya hindi natin talaga maano yung China kung ewan ko, nagyayabang lang ba talaga or kaya ba talaga nila, 'di ba? Kasi biruin mo pati US, 'di ba? Tinatakot nila na kaya lang daw nila, kaya lang daw nila. Mapapatanong ka na lang talaga ng talaga ba? So yun lang naman, kayo ano masasabi niyo dito, comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Summit Media Philippines, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy.